gift from Umi. 8. Okay, give me another box for him. Another box for Remo. Oh my god, this is me. Don't try into one and mix them up. Okay, this box for this box for Remo. Kali rahap. Kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mine. Salya How ko. many is in this? This would put these together. If this is, oh my god, it doesn't say how much. Is this serious one? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 also. Alaga. 1, 2, Sa'yo kayong pamasko ni Guking. 8. Sa'yo kayo. You're gonna put extra for you. Wait, Hey! yeah, love count. Wait. Kali, B. Kali. Hold on, 8. Yala, that's for Rahap. Rahap, in your choco box. In your choco box here. Okay. Actually, yeah. Yeah, better in the choco box. Because it's Come here. nice. I don't know what is this. I sort of don't want it. This box I'm is gonna give you some extra. What Like is that this. biscuit also? I see you divided. Cracker with tomato and lettuce. Mama, it's a video. Yeah. Remo, don't play with it. Okay. This is fun. No, it's fun. Each one gets 8 عشان كل شيء 24. هذا والله ما أعرف إيش هو. هذا بسكوت خضار. But Mama, ممكن open this Take yala. a baby. Wait, يا Pardon B. Okay, 2, يلا count. I will do 2, 3. 2 times. Yala. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24 again. What's a lot? 3, 4. Wait, Remo, kali rahapot. Get the one up. Okay. You just watch. Wait, yeah, Remo. Samok ba? Yala. 6, 7, 8. Okay. Yeah, my favorite number. It's my favorite number. Your favorite number is 8? Okay. 8, la. Give me a box. Another? Yeah, that's why I opened the light. Our cat's out. Because I'm scared. We have the same box. Yalla. Yay. I will put this in my room, so I will live in my room. Hello? You put Okay. mom. I'll put this in my room because I love it. تبي؟ برجر ايش؟ أعطيكي. خلاص اخذت واحد، ايش تقول؟ No, 6, 9, that's 9. 9, And 10, That's 11. I will save some for my mom. We have Yeah. more. Yeah. 11, So, 12, 13. so that's 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 also. Because I want to quad. So I will say, I'll save 3. Okay. 20 times No. 22. 7, 14, 21. If I hate 7, that. No, if it's 21. It's 21. if Each one gets 21, 7. yeah, 7. So my mom, this Have is for my to. mom. Okay. So one, you want this? I'll bring this in 1, 2, Sunday. 3. I'll get this. Okay. 4. And then
4. 7. Okay. Here is your box. Each. Thank you, my box. And take Grimo's box so that you know as soon as she gets it, you're gonna eat everything. Yeah, I know. I'll eat only one. Okay, eat only one. You Pick one choose. thing. You choose. Do you want your vegetable chips? You No. want your corn biscuits? No, today I Do you want. want your chocolate bites? Yeah. Or do you want your chocolate biscuit? You choose the two. Okay. Choco Bites. Okay. This is mine. Yeah, Popcorn is yours. for everyone. Not me. Yeah, we're gonna get You're that. not gonna split the popcorn, Mary. That's insanity. Yung masaya ka sa mga ina-upload mo reels, pero hindi mo alam yung iba nang gigigil na pala. Kapag ramdam mong ayaw nila sa'yo, huwag ka nang magpaliwanag. Iwas agad. Ano man ang kanilang dahilan, huwag mo nang alamin. Sa dinami-rami ng tao sa mundo, imposible naman kung lahat ayaw sa'yo, di ba? Doon ka sa mga taong tanggap at importante ka, sa kabila ng iyong katayuan at mga kahinaan sa buhay. Because at some point, you have to realize that some people can stay in your heart but not in your life. Dear problema, hanga ako sa'yo dahil lahat ng pag-iwas at pagtataboy ay ginawa ko na. Pero nanatili ka pa rin sa tabi ko. Wow. Buti ka pa tumatagal at hindi nang iiwan kahit bad mood pa ako dahil sa'yo. Kaya lang, napapagod na talaga ako sa'yo. Pwede bang tantanan mo na ako? I-give up mo na ako, please. Mag-break na tayo, problema. Hindi na kita kayang tagalan. Kaya, iba na lang mahalin mo. Mababaliw na ako kaiisip sa'yo. Pwede, ikaw na lang mag-isip sa akin. Ikaw naman mamroblema sa akin. At nakakapagtaka ka rin problema, no? Dahil wala namang nangyayari sa atin. Bakit nagkaanak ka? Dumami ka pa talaga. Hindi akin yan. Nagawa mo rin pala talaga akong lokohin, ha? P.S. Huwag mo na ako sundan o hanapin pa. Wala akong pananagutan sa'yo. Nagmamahal. Stress. Mama, buntis po ako. Okay, matulog ka na. Di mo man lang ba ako pagagalitan? Anong klaseng ina ka? Wala kang pakialam. How could you do this to me? Tumigil ka, Mateo, ha? Yung kabaklaan mo, pinapayagan ko na. Kung makakaringking ka, wagas. Puntis-puntis ka pa nalaman. Tinunto ito. Mr. Announcer, manawagan unta ko. Sige day, padool diri sa microphone. Kung naminaw man, ang akong bana, nanilayas, o gidalang akong 5 ka anak. Dong! Palihog lang, ibalik ang upat. Tungod gay, usara imo diha. Gago! Subukan natin yung mga nanalong kandidato. Di ba sabi nila madali silang lapitan? Wow. Tara, utangan natin sila. Ira ulo! Sa lahat po ng may galit sa akin, pasensya na po. Ginawa ko na po ang lahat pero wala po talaga akong pakialam sa inyo. Hi langga, ayaw pag-vote sa ako ang mga post. This is my account. My roles. My toes. My knees. My shoulder and my head. Okay? Nung ako'y nag-a-apply pa lamang, halos wala akong malapitan. Pamasahe sa araw-araw, problema ang pagkukunan. Mga kamag-anak at mga kaibigan, hindi mo malapitan. Ang dami kasing mga dahilan, kesyo ganito, kesyo ganyan.
Hindi ko rin naman sila masisisi kung bakit gano'n ang pakiramdam. Hindi kasi ako matanggap-tanggap sa dami ng ina-applyan. Baka hindi na naniniwala na aking makakayanan. Baka nga naman ang utang, hindi ko mabayaran. Kaya para akong nabunutan ng tinik nang sa wakas ay natanggap na. Ilang buwan lang, agad nakaalis at nagsimula ng kumita. Heto sila ngayon, panay ang pangangamusta. Samantalang noon, parang hindi kakilala. Oo, nagtampo ako at sumama ang loob ko. Pero hindi nagtanim ng galit at nag-move on din ako. Pwede namang magpatawad nang hindi nakakalimot. Pero hindi ibig sabihin na may kim-kim ka pang puot. Good news mga kabayan, sa lahat ng wala pang ipon, maaari nyo pong iparipan ang inyong mga resibo. Pumunta lamang po sa pinakamalapit na junk shop. Ipakilo nyo po. Masyado na akong matanda para mag-alala kung sinong may gusto at ayaw sa akin. Mas marami ako importanteng bagay na dapat gawin. Kung mahal mo ako, mahal din kita. Kung susuportahan mo ako, susuportahan din kita. Kung galit kayo sa akin, wala akong pake. My life will go on with or without you. Much love and God bless. Tayo lang kaibigan, hindi pwedeng palagi kang mabait, hindi pwedeng palagi kang nakikisama, hindi pwedeng palagi kang nagbibigay, hindi pwedeng palaging ikaw ang nagpapakumbaba. Dapat alam mo kung kailan ka ginagamit, dapat alam mo kung kailan ka tinitake advantage, dapat alam mo kung kailan ka tinutake for granted, at alam mo dapat kung kailan ka dapat dumistansya. Mabait na sa kung mabait, pero kadalasan sa mababait, inaabuso. Kadalasan sa mababait, binabaliwala. At kadalasan sa mababait, tinuturing na parang wala. Hindi naman masamang maging mabait, pero dapat alam mo kung kailan ka magiging mabait at kung kailan ka didistansya. Para yung pagiging mabait at mabuti mo sa kanila, hindi nila maabuso. Ready? Ready? Okay, go. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais ko mapalapit sa'yo, ninais ko malaman mo ang mga paghihirap ko, maniwala sa'yo. Ikaw ay akin. Hindi muna ako tumatanggap ng problema ngayon kasi fully booked na. Diyan ka muna sa nagbabasa. Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Alam nyo kung maibabalik ko lang, nag-ipon ako para sa sarili ko. Hindi yung lahat ng kapatid ko pinag-aral ko. Nung nag-abroad ako, pinlano ko talaga mag-ipon ng madami. Yes! O edi ngayon, ang dami ko ng ipon. Na plano. Kung wala kang pera, huwag kang malungkot. Madami tayo. Tandaan mo, mas marami, mas masaya. Breaking news. Usa ka babae patay humani buto ang baba kay ming overheat sa sobrang panghimantay sa kinabuhi sa uban. I challenge you. Sumama ka sa mga taong lasinggero in 30 days. Maniwala ka sa akin, after 2 years may sakit ka sa atay. Sumama ka sa mga tao na laging meron silang gustong patunayan sa ibang tao. Ilang panahon lang, sobrang yabang mo na. Kasi lagi kayo merong gustong i-prove. Sumama ka sa mga taong merong pangarap sa buhay. After 2 years, probably mayaman ka na or di naman kaya napakalaki na ng inangat ng buhay mo. Tama. O sino kasama mo, ikaw yon. Magkakaroon at maa-adapt mo yung mga ugali na yun. Di ba malakas ka manira? Huwag ka na mag-costume sa Halloween. Demonyo ka eh. Basin mo lang muna kay Bawd, ano nga dili na mugutan ng mga matinabangon, dali maduulan, kasaligan,
kanang naiutukan, dili kurap, kanang daghang mga planong proyekto din may ganahan bumutay mo na no. Yung pinaka-eleksyon ning labay sa among kinabuhi. Natagam na may mga nga klase nga politika. Ay among gipangita karon kanang mga leader nga mga kawatan, butbuton, kurap, kanang naay mga kaso, kana mo yung gipangita nga leader. Oy kay hago na kay ang magsigilid kailad. Dai ay kana kay mga utok kana di na mangurap. Nya paghiman-himan bag magkadaog intal ay wa na perting ilada namo. Wa mo kay bago sa ibation na lang mailad. Dili na may anak. So mo nang among gipangita karon kinsa man ang leader nga magsigsangyaw diya nga ako ayaw kog butarin ninyo kay kawatan kong dako. Kung ako'y makadaog, wa mo'y makimo niya itong barangay. Hugno niya itong barangay. Manang ayaw kong butarin ninyo. Kanang mga klaseng politiko may mangumpanya. Sigurado, 100% maningkamot kami nga mauna siya makadaog. Sa mga pangudya na hindi tinabihan ng putulab, huwag na kayo malungkot, paundas naman na, mag-vampire na lang tayo. Dear Putulab, isa kang bagong alamat na nagbibigay ng pag-asa sa mga di pinalad sa ganda ng katawan at pagmumukha. Isa kang ehemplo ng mga kalalakihan at kababaihan na matagal na panahon nang naiinis sa kanilang pagmumukha. Pwedeng kailangan ka lang pero hindi ka mahal. Pwede yun. Ayan parang kayo. Kailangan ka kasi komportable kapag nandyan ka. Pero hindi ka mahal niyan. Huy! May mga taong akala mo masama ang ugali dahil nakasigaw. Mahilig manita at malakas ang boses. At kung minsan, masungit at straightforward. Yung mga taong ganyan, minsan yun pa yung mga tunay at mabuting tao. Kaysa sa mga taong akala mo anghel kung kumilos, mahinhin at mabulaklak magsalita. Pero ang totoo, masama ang ugali. Na-homesick ka. Iyak mo lang. Pagod ka na. Ipahinga mo yan. May sakit ka? Gamutin mo ang sarili mo. Oo, ganyan ang buhay ng isang OFW. Kaya kung may plano kang mag-abroad, pag-isipan mo munang mabuti. Baka hindi mo kayanin. Dahil dito mo mararanasan ang hirap na hindi mo pa nararanasan. At dito mo makikita ang tunay na laban na kahit ayaw mo na, hindi mo pwedeng sukuan. Masarap naman talaga magkamay. Lalo na kung may kasabay. Kumain ba? Matagal nang walang kayo, bago naging kami, wala nang kayo. Hindi nga kami naghihiwalay, nakakaintindi ka ba? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Alam mo, magsasama kami matagal na. Hindi na kasi, napakakati mo. Hindi ako mayaman, hindi ako kagandahan, hindi ako maporma, pero masaya ako kung anong meron ako. At hindi ako naiinggit sa karamihan na meron ng iba. Kontento na ako sa buhay ko. Masaya ako kung anong ipagkakaloob sa akin ng Panginoon. Walang taong malinis. Lahat ay nagkakamali at nadadapa. Pero pwedeng magbago at gumawa ng tama. Real talk yan. Ang lahat na nagsasabing money can't buy happiness, walang mga pera yun. Money doesn't buy happiness. Hindi totoo yun. May nakita ka ba nagsha-shopping na malungkot? May nakikita ka bang nagbabakasyon sa ibang bansa na malungkot? Ang lahat na nagsasabing money can't buy happiness, walang mga pera yun. Kasi lahat ng may pera, hindi magsasabi ng ganun. Kasi they know the value of money. Kumbaga, money affects the most important thing in this world. Pag wala kang pera, paano ka bibiling pagkain? Paano ka magbabayad ng kuryente? Paano pag-aaralin ng anak mo? Ang labo, no? Na money can't buy happiness. Money can buy the things that will make us happy. So ngayon, sa mga nanonood, nalaman na nila na kailangan pala ng pera, kailangan ko talaga dumiskarte kaysa sa diploma. Ngayon, ano yung game plan na masasabi mo sa kanila at pwede nilang i-implement yun? Ano lang, i-expose ang sarili nila. Katulad ng ginawa, ang pinaka-formula mo, try kung saan mag-click, yun ang gawin. Sa tingin mo, ano yung una nilang industry na kailangan nila pasukan? Sales, kantil. Lahat naman nagbibenta. Yung empleyado, binibenta nila yung katawan nila, yung skills nila, yung trabaho. Tama. Yung negosyante, binibenta nila yung produkto nila. Lahat nagbibenta. Dili lalim manarbaho, kana ganing ang kakapoy na apa pero ang sweldo nibiya na. Ang ugali ko ay parang salamin. Nagre-reflect
Depende sa ugali ng taong nakaharap sa akin. Mga single, hapit na ang Christmas. Pwede pang muapas. Pero kung wa yun kay makitaan, katulog na lang. Ang since birth nga wala ay partner, hapit ng December. Halak ka. Kung tugnaw imong mabatyagan, paghapol na lang. Iba ang lakas ng loob pag may pera sa bulsa. Ecclesiastes 7:12, money is a shelter. Totoo yun. Huwag kayong magbanal-banala na parang walang kwenta ang pera. Sabi sa Bible, Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Siyempre, figure of speech yun. Pero ibig sabihin lang nun, money is a solution to many, many things in life. Kaya dapat ang tao, habang kaya, malakas, kumita, mag-save, mag-invest, get a pension plan, get an insurance with a reputable company, kasi kakailangan. Hindi kasalanan ng mga magulang na ang ekonomiya natin ay kinakailangang mayroong magkahiwa-hiwalay para kumita at mabuhay at mapag-aral ang mga anak. Pero mga anak, hindi kasalanan ng mga magulang nyo na wala sila sa inyong presence. Kaya nga sila wala para kayo buhayin. So don't make them feel guilty for not being there in your graduation kasi wala ka naman pang enroll kung hindi siya nag-abroad. Don't make them feel guilty na wala siya sa bawat birthday nyo o ganitong okasyon. Hindi niya gustong wala siya doon. Nauobliga lang siya at mahihirap din sa kanyang loob na wala siya. So pag nagbabakasyon ang inyong magulang, mga anak ng OFW, hindi magulang nyo lang may tungkulin na pasayahin kayo. Tungkulin nyo rin na pasayahin sila. Dahil bawat hotdog, bawat tosino, bawat kanin, bawat ice cream, bawat lollipop na inilalagay nyo sa inyong sikmura ay galing sa pagpapagod na inyong magulang. Ayaw ka balaka kung wala pa ka naminyo karon. Kay ang tao nga para nimo, napay uyab taon. Sagdi lang, magbulag ra lagi na sila pohon. Ang mga tao pupunta sa inyo kung kayo mabango, kung kayo ay may pera, kung kayo ay masigla, masaya. Kung puro luksa kayo, sugat, dusa, hindi kayo pupuntahan. Huwag na kayo magdamdam, natural yun. Di ba ayaw mo magpunta sa mga kamag-anak mo na wala namang gagawin kundi dumaing? Ayaw mong pumunta sa iyong mga kaibigan na walang gagawin sa iyo kundi utangan ka? Yung pupunta ka sa kanila, sariwang-sariwa, pag uwi mo lanta ka kasi sinipsip nila lahat ang iyong lakas,
ng kanilang mga hinaing, reklamo, problema. Siyempre, yung likas sa'yo na iligtas ang iyong buhay sa panganib na Diyos din ang naglagay dyan, ilalayo mo ang sarili mo sa mga ganito. Pero nung siya ay nakarecover, nun siya binigyan ng pera. Everybody gave silver and gold. When? Nung naghihirap siya? No! Bakit ka naman magbibigay sa naghihirap? Ano mangyayari sa binigay mo doon? Common sense yun, hindi ko sasabihin ng godly sense. Yun ang sense ng maraming tao. Pag meron ka na, bibigyan ka pa. Kita nyo ang mga regalo sa mayayaman, magaganda. Ang mga regalo sa mahihirap pag Pasko, kalendaryo ng hopya. Mahirap ka. Bakit ka bibigyan ng malaki? Hindi mo kaya magsukli. Hindi ko sinasabing yun ang tama, pero yun ang kalakaran ng mundo. So gusto mo pala na pahalagahan ka, puntahan ka ng tao, make something of yourself. Huwag kang magmukmuk dyan, maawa sa sarili mo, magreklamo sa langit at lupa, umiyak ng umiyak. Magtrabaho ka, bumangon ka, paasensuhin mo ang iyong buhay, babango ka, pupuntahan ka ng mga tao. Kaya sa mayayaman, yung mayaman na, yung pa ang marami nagpapadala ng bulaklak pag namatay. Yung halos hindi ka na makalakad sa dami ng bulaklak doon sa koridor. Yung mahirap, may isang lantang bulaklak na bigay ng punerarya kasama sa cost ng ataol. Diba? Ganon talaga, huwag kayo nagdaramdam. Gusto nyo hindi ganon ang buhay nyo, paasensuhin nyo ang buhay nyo. Para hindi ganon. Talagang ganon ang kalakaran. Blessing begets more blessings. Misery begets misery. Money begets money. Poverty begets poverty. Saan nagbabago ang buhay ng tao? Hindi sa swerte, sa pag-iisip. Pag nagpasya ka, ayokong maging mahirap o ayokong patuloy maging mahirap, gagawa ka ng paraan. Hindi ka man maging mayaman, surely makakaangat-angat ka kahit papano. So turn every criticism, every rebuke, every correction into an asset. Pag binabato ka ng bato, ipunin mo, hindi ka na kailangan bumili ng graba para magpagawa ng bahay. Everything could be turned into a blessing. After immersing yourself in difficulties, emerge stronger. Hindi mo lang dapat asahan na, ay, nagbago na siya. Hindi na siya ma-reach. Natural dapat siya magbago. Kung sobra ka na pag-iwanan, ayaw mo magbago yung mga tao para hindi makitang ibang-iba sila kaysa sa'yo. Kaya dapat ini-improve mo rin yung sarili mo. Kung hindi mo na ma-reach yung tao dahil umasenso, problema mo yun, hindi mo na pa-asenso yung sarili mo. Kasi kung umasenso ka rin, hindi magkaka-reachan pa rin kayo. Hindi mo ma-reach dahil mataas ang narating niya, ikaw wala narating. Tapos mamasamain mo, nag-iba na siya. Hindi na ma-reach, kailangan pa may appointment. Yung mga reklamo yan, ang mga naiinggit na kamag-anak, kailangan pa may appointment. Pero pwede mo sabihin, wow, big time na talaga yung pinsan natin, kailangan makipag-appointment tayo kasi ang dami niyang mahalagang ginagawa, hindi pwedeng masakalat ka rin. Kung positive ang attitude mo, ikakatuwa mo yun. Lalo mahal mo sa buhay yung hindi na ma-reach. Sa lagay, tumutuwa ka na walang nangyari sa buhay niya, kung gano'n siya ka-available kahit anong oras noon, ganun pa rin ngayon. May extremes. Some people become successful in the extremes. Magagalit ka. Magpo-post ka sa social media at magbibitaw ka ng salitang mabibigat. Tuwing mag-aaway tayo, nagrarant ka sa Facebook para lang manira ng dignidad. Paglipas ng ilang linggo, magkakaayos tayo. Magkakabalikan, makikita ng iba. Ginawa mo lang hipokrito sarili mo, sinira mo asawa mo, yung imahing iniwan mo, mababawi mo pa ba? Mababawi mo pa ba? Ha? Halos isuka mo ka sa social media. Pero sa loob ng bahay, maayos ang ating pinagdadaanan. Matalino kang tao, pero sa ginagawa mo, para kang walang pinag-aralan. Kahit sandali, palayain ang pusong di mapigil. Bakit binibigyan ng pera yung mga taong hindi nagtatrabaho? Kung masasabi mo, may pera talaga sa Pilipinas, paano mo ma-justify na meron pa rin mga mahirap ng mga tao? Marami lang talaga taong tamad. Tamad lang talaga? Tamad lang. Tapos, yung ginagawa ng tamad, may 4Ps tayo sa government. Bakit binibigyan ng pera yung mga taong hindi nagtatrabaho? Anong ibig sabihin na? Anong tinuturo natin? Parang ito, may tao ka. May tao ka, sweldohan mo, pero hindi mo, kahit wala kang gawin, bibigyan kita. Magtatrabaho ba yan?
Hindi na. Oh, bakit masyado natin binibida for the poor, mga slogan ng politiko, lagi for the poor, for the poor, for the poor. Bakit hindi ang ayusin yung mga nagtatrabaho? Bakit hindi lagyan ng mga benefit na dagdag yung mga nagtatrabaho maayos para yung mahihirap, mamamotivate na ayusin ko buhay ko para maging katulad din nila ako. Laging yung mahirap, binibigyan ng bahay, binibigyan libreng tirahan, imbis yung nagtatrabaho sa nang bigyan nila. Ngayon, lalo yung mahirap, magiging mahirap na lang ako. Inaalagaan pa ako ng politiko, binibigyan ako ng mga ganitong benefit, yun. Paano mo nga ba makukuha yung balanse ng buhay? Yung hindi sobra, hindi kulang. Sabi nila, hindi raw talaga mahanap yun eh. Dapat daw ikaw mismo ang gumawa. Maging mabait ka pero huwag kang magpapaabuso. Magtiwala ka pero huwag kang magpapaloko. Makontento ka sa buhay pero huwag kang titigil na mapaganda ang buhay mo. Nandun ka lang sa gitna nung kumakapit at bumibitaw. Ang buhay daw, para kang nagbibisikleta. Kailangang umandar ka para hindi ka matumba. Maging mabuting tao sa henerasyon na to, no? Pag di mo inintindi, masama ka. Pag masyado kang mabait, lolokohin ka. Kaya minsan, di mo na alam saan ka lulugar talaga. Pero kahit may mga taong inabuso ka, huwag mo kalimutang may araw din sila. At balang araw, hindi man bukas, hindi man ngayon, makukuha mo rin yung para sa'yo talaga. Yung sasamahan ka kahit komplikado pa. At hindi ka na ulit pababayaang matakot dahil andun na siya. Gusto mo bang kiligin? Hawakan mo yung kuryente. Kilig ka na. Patay ka pa. Maliit lang ang mundo ko at hindi ito tanggap ng karamihan. Kaya kung sino na lang yung nakaka-appreciate, okay na ako dun. Ang mahalaga, hindi ko pinipilit ang sarili ko sa kahit kanino. Uy, be, alam mo parang wala kang pinoproblema. Akala mo lang yon, pero nalulunod din ako sa problema. Nilalangoy ko lang. Huwag ka matakot sa pagod kasi yung pagod isang tulog lang yan. Bukas, malakas ka na ulit. Matakot ka sa oras na sinayang mo. Kasi pag lumipas yan, kahit tumambling ka pa ng 100 beses dyan, hindi mo na mababalik yan. Ano man ang landas na tinatahak mo ngayon, mabagal man ang pag-usad mo, ang mahalaga, umuusad ka. Sira ulo. Sana all. Kung alam mong niloloko ka na, ibukka ang mga mata. Huwag yung hita. Hayaan mo. Kung may naninira sa'yo, huwag mong pansinin. At kung minamaliit ka, huwag mong patulan. Hanggang dyan lang naman ang kaya nilang gawin sa'yo. Kaya ikaw, mag-focus ka lang sa goal mo. At kapag nakuha mo na yung mga pangarap mo, be humble. Balang araw magkikita ulit kayo. Malayo na narating mo. Samantalang siya, nandun. Naninira pa din. Madalas na tanong sa akin, bakit ka nasa Saudi? Lumipat ka na ng UK. Tanungin ang sarili, worth it ba? Bakit ka nga ba ng ibang bansa? Middle East man yan, Amerika, UK, Canada, Australia, Europe, Japan at marami pang iba. Maraming rason, iba't ibang dahilan, makaipon, magandang buhay, gala, kalayaan.
Mas pinili ko magtrabaho at manatili sa Saudi base sa personal kong dahilan. Hindi lang basihan ang posisyon sa trabaho at laki ng sahod. Bawat tao ay may kanya-kanya at sariling pamantayan. Walang take to sa buhay. Ang mahalaga, mas piliin mo kung saan ka komportable at masaya. Mahirap maging OFW. Marahil di maiintindihan ng ilan dahil sa mapostura at masaya sa mga larawang nakikita sa social media. Pero sa likod ng mga ngiti na yan, ang kalungkutan at labis na pangungulila. Kaya para sa lahat ng mga OFW, deserve mo maging masaya sa ang lupalop man ang pinili mong bansa. Ayaw og balo sa mga tao ng daot nimo. Timan ang daot nga prutas matagak ra nag-iyaha. Yung mga taong kung magsalita, akala mo kung sino. Yung kung humusga, sa kapwa nila, akala mo perpekto. Yung palaging nakabantay sa mga galaw mo, akala mo anino mo. Malamang, ito yung mga problemado. Ginagawa na lang, libangan, ang manglait ng tao. Kung tutuusin, mas masahol pa sila sa basura kung tingnan nila sarili nila sa salamin. Lahat tayo may mga bagay na gusto natin pero hindi natin nakukuha. At minsan, hindi natin maiwasan na sumama yung loob natin pag nangyayari yun. Yung sama ng loob na yun, madalas nasusukat ng laki ng kagustuhan natin na makuha yung gusto natin. Mas gusto, pag hindi natin nakuha, mas sumasama yung loob natin. Okay lang yun, hindi naman kasalanan na maghangad eh. Pero mas okay yung walang-wala ka, pero naghahangad ka lang ng konti, kesa dun sa marami ka na, naghahangad ka pa ng mas marami. Libak-libak man ka, limpyo ka, ayaw dyan kong labda, kay di na baka gwapa. Daghang salamat.